Well, wag na natin patagalin at kaugnay nga po na nakatakdang pagkilos po ngayong pong araw na ito ng mga nasa sektor po ng transportasyon, partikular ang mga pampasaherong jeepney. Makakausap natin National President ng Piston, Camody Floranda. Camody, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinida dito sa DCWB. Magandang umaga po sa Sir Orly at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Mangyayari ba papasada muna yung yung inyong mga miyembro bago makibahagi sa inyong gagawing tigil pasada ngayong araw na ito? Yung iba ay talagang hindi napipilitan talaga na unang bumiyahe ng isa para doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. At ito ay hinto na magdang 6 o'clock ng umaga po. So 6 o'clock magsisimula ho kayo? Opo, nag-start po tayo ng 4 o'clock kaninang madaling araw. Simula na pala. Okay. Kumusta yung Opo. Kumusta yung sentimiento ng inyong mga miyembro sa kabila ng mga development ngayon, lalo na doon sa patuloy pamahagi ng ayuda, pagtitiyak na magiging sapat, bagamat mahal, sapat ang supply ng produktong petrolyo at maging yung ilang pang mga opsyon sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Kasama pa rin yata rito, kung di ako nagkakamali, ay yung posibilidad ng pagtataas ng singil sa pasahe, Camody. Sir Orly, ay sa ngayon ay talagang yung malaking problema natin sa usapin ng industriya ng langis, bagamat sinasabi ng ilan ay wala daw nagaganap na crisis, pero malinaw yung sinasabi mismo ni BBM na mayroong oil crisis sa ating bansa. Obvious na siguro ngayon yun, hindi na natin ay pagtatalunan yun. Hanggang ngayong April o May na lang yung ating supply at hindi nila alam kung saan sila kukuha ng crude. Kahit ang sinasabi natin, Sir Lee, ay sana noon pa tayo nag-i-imbak ng ating sariling crudo dito sa ating bansa. Kahit ang sinasabi nga natin, ay dapat talaga nabawiin na itong malampay at saka yung Petron para meron tayong stock na natitira para sa panahon na tumataas sa international market ay nananatiling mas mababa yung presyo dito sa atin. Alam niyo yung puntong yan? Tama kayo dyan, Camody. Pero ang isa sa problema natin at ang balakid sa ganyang mga dapat ay ginagawa ng gobyerno ay ang oil deregulation law na naglilimita sa kapangyarihan ng gobyerno na mag-angkat at mag-imbak ng langis. Lahat nakadepende sa private sector, Camody, hindi po ba? Totoo yun, Sir Orly, kahit ng sinasabi nga po natin, mismo sinasabi ng Department of Energy ay nakatali ang kanilang kamay doon sa provision ng silalim ng oil deregulation law. Kahit ang sinasabi natin ay 28 years nang namamayagpag yung batas na yan na sa panahon na rin, 28 tama. years ay hindi naman nakatulong sa hanin ng sektor at sa ating mga mamamayan pagkus ito ay nagbigay ng limitasyon sa otoridad, sa kapangyarihan ng gobyerno para anuhan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Dati, Sir Orly, ay bago magbaba, nagkakaroon yan dati ng public hearing nung wala pang batas. ERB, nalala ko yan. Sabi natin, ay napapanahon talaga na ibasura na itong batas na ito. Sabi niya, yung pagtanggal din sa isang kasabat sa langis. Na dahil ito yung isa sa patuloy ng nagdudulot ng hirap sa ating mga driver, sa ating mga mamamayan. Mukhang pasasambat doon siguro hahantong. Total, pansamantalang suspension ng excess tax. Hindi naman siguro masyadong masakit yung, Camody. Anong oras, pakiulit lang daw, Camody, oras ng pagsasagawa ng tigil pasada ng mga miyembro din nyo by 6 o'clock? O yung iba'y tumigil na alas 4 pa lang? Sa ngayon, Sir Orly, ay nag-umpisa na ng 4 o'clock at mamayang mga alas 6, 6 to 7, ay magtitipon-tipon na sa mga iba't ibang mga masap dito sa ating sa NCR. Meron po tayo sa Cubao, sa Rodriguez, sa may harap ng Turgold. Meron po tayo sa Baclaran, sa may harap ng Macdo, Along Ruas Boulevard. Meron din po tayo sa Alabang at saka sa Sukat. Meron po tayo sa Pasig. Meron po tayo sa may area ng Pasig, meron po tayo sa Marikina. At dito po sa may bahagi po ng Lites at Pilcoa, at sa bahagi po ng Novaliches, may Shell. Ilan lamang ito at doon sa bahagi po ng Monumento, Camanaba area. Well, yung mga lugar na yan, dapat din siguro paghandaan ang mga maaaring tumulong sa mga pasahero sa oras na ito. Pero binabanggit niyo, talagang yung iba mukhang titigil yata, Camody? Mukhang nahihirapan. Sir Orly, at nabuo natin yung isang malapad na alyansa na No to OPH, No to OPH Coalition,
na kinapapaloban ito ng iba't ibang muda ng ating public transport. Kasama dito po yung Grab, yung TMPS at mga motorcycle, yung mga UB, yung mga UB Express at saka yung mga delivery food, at saka yung mga driver at konduktor ng buses at siyempre yung ating mga commuters. Nabuo natin yung alyansa laban dito nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay, huling tanong na lang. Kumusta yung mga miyembro ninyo? May nabigyan ba o meron din hindi nabigyan ng ayuda kahapon? Sir Orly, una ay kinalulungkot namin yung nangyari doon sa isang driver na biyaheng Cubao-Lagro na kung saan ay inatake sa puso sa haba ng pila. Tama po. At ang masakit doon, inatake na sa puso, hindi pa kasama doon sa listahan na makakatanggap sana ng maliit na ayuda. At maraming nagpapabot sa atin na talagang wala sila doon sa listahan ng makakatanggap ng ayuda. Kaya sabi natin, ang sinasabi nga natin, ay sana inayos muna ng LTFRB at payagan sana tayo dahil nagdudulot po yan sa depende sa prangkisa. Halimbawa, tayo ay hindi pinapayagan na makapag-renew ng ating mga prangkisa, ng ating rehistro, ay apektado po yan dahil dito sa nagiging basehan ng kanilang subsidy ng ayuda, dapat mayroon kang bagong rehistro, may bago kang prangkisa o bago kang PA. Anyway. Kaya maraming hindi makakatanggap nitong subsidy na ito, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Alright, Kamodi, magkabalitan ulit tayo. Thank you sa iyo binigay ng pagkakataon sa ulitin, Kamodi. Good morning. Opo, at maraming salamat po, Sir Orly. Ingat po, ingat. Ingat din po kayo. National President. Hilingan, walang pinoprotektahan.